Paano magbayad ng SSS contributions natin ngayong 2026? Umpisa na natin. So, ang kailangan natin ditong app is yung My SSS app. So, search mo lang sa Google Play Store yan, install mo, and buksan na natin yung app. Lagay mo na dito yung user ID and password mo, then tap na natin yung login. In case na nakalimutan mo yung user ID and password mo, pwede natin gamitin yung button na to para alamin natin yung user ID and password para makapag-login ka na. Okay, so mapupunta na tayo sa homepage natin. So kung mapapansin mo dito, ang last posted contributions ko ay December 2024. Ngayong araw is December 25, 2025. Ito yung pupuntahan natin, PRN. Tap mo yung contributions. Tapos dito lilitaw yung mga active nating PRN. Itap lang natin yung create. Pipiliin na natin dito kung anong buwan or mga buwan na gusto natin bayaran dito sa SSS contributions natin. Ako, ang pipiliin ko is January hanggang July dahil yung buong taon actually yung babayaran ko. So ito yung example. So mula January hanggang 7/2025 or July 2025 muna yung babayaran ko. Dito tayo sa contributions. Ako, ang pinili ko is 5,250 pesos kada buwan. Tapos 7 buwan yun. Ang total niyan is 36,750 pesos. Okay, so mas pinasimple ko na lang yung SSS contributions table para sa mga OFW. Kung magkano yung sinasahod mo abroad, i-convert mo into Philippine peso tapos tignan mo na lang kung saan pumasok sa salary range yung sahod mo. Okay? So, since ako naman pag kinonvert into Philippine peso, lagpas siya ng 35,000 pesos. So, dito ako titingin sa huling item. So, 35,000 pataas, 5,250 yung kailangan kong bayaran. So, kunwari, ikaw naman pag kinonvert natin to Philippine peso yung sahod mo, kunwari dito siya pumasok between 25,250 to 26,249. So, dapat ang babayaran mo buwan-buwan is 3,788. Yun yung pipiliin mo dun sa PRN kanina. Balikan natin yon. Okay, so kung saan pumasok yung sahod mo kanina, yun yung pipiliin nating contribution. So, yun sa akin, 35,000 plus. Ang pumalo doon is 5,250. Yun yung pipiliin ko dito. 7 buwan yung hulugan ko. So, 36,750 yun. Tap na natin yung generate PRN. May confirmation lang dun sa ginawa mong PRN. So, membership type, OFW. Yung period na babayaran mo dito is January hanggang July 2025. Ang monthly contribution na 5,250. Tapos, ang total na babayaran natin dito is 36,750. Tapos, itap na natin yung okay dito. Tapos, maglo-load yung form na to. Pwede mo i-download yun nandun sa top right. Okay, i-back mo na lang. Tapos yan, ito na yung PRN na nagawa na natin. Makikita mo yung pay button dito. Ito yung tatap natin para maumpisa na natin yung pagbayad. May 3 payment method dito. Ang pinaka-recommend ko dito is Maya o kaya GCash kasi kahit magkano pa or ilang buwan pa yung babayaran mo, 16 pesos lang yung magiging fee niya to. Pero kung ang gagamitin mo is credit or debit card, may papatong na 1.75% convenience fee. So yun sa akin, 36,700 plus. Ang convenience fee niya is umabot ng 643 pesos. So kung i-compare natin yan sa GCash at saka sa Maya, medyo malaki yung malulugi natin dito. Kasi 16 pesos versus 643 pesos na convenience fee. Okay, so yun sa akin kasi ang gagamitin ko is credit card. So ito yung magiging bill ko. So dun sa PRN kanina, 36,750 pero magkakaroon ng convenience fee na 643 pesos. So ang total na babayaran ko na ngayon is 37,393 pesos. Tap lang natin okay. Ilalagay na natin yung card details nung ipambabayad natin. Basta may makita kang Mastercard logo, Visa logo, JCB or American Express dyan sa ATM card mo, kahit na nasa abroad ka pa, yung mga Saudi ATM cards, basta may makita ka ring ganyang logo, pwede natin ipambayad yan. Ito lang yung kailangan mo idagdag dito sa computation natin. Dun sa SSS kanina, may 1.75%, tapos yung total nun, may papatong pang additional na international transaction fee o international ATM card yung ipambabayad mo dito. Usually nasa 1.9 hanggang 3% yung international transaction fee ng mga ATM cards abroad. So, aabot din siya siguro ng mga 1,000 yung fee. Depende pa yan sa kung magkano yung babayaran mo.
Since ako kasi 36,000, yung 1.75% noon is nasa 600 pesos na. So kung nasa 3% yung international transaction fee ng ATM card mo, doblehin mo yung 600, 1,2. So maliban doon sa 600 na pumatong kanina, may papatong pang 1,200 doon. So para ang naging total fee na babayaran mo is 1,800 pesos. So ganun mag-calculate na lang. Anyway, so ituloy na natin dito. Ito na yung form para sa ATM cards. Ilagay mo na yung first name and full last name ng ATM card, card number mo, expiration date, and CVV. And then itap mo na yung I'm not a robot. Then piliin mo lang kung ano yung hinihingi niya. Tapos itap na natin yung confirm and pay. May papasok ka na OTP. Lagay mo lang dito. Then tap na natin authenticate. Yan, successful na yung pagbayad natin ng 37,393 pesos. Pagbalik natin dito sa page na to, ay lalabas na you have successfully paid on December 24, 8 p.m. Tapos, ito yung nabayaran natin mga buwan. Tapos, last posted date na ay July 2025. Okay, so nagbayad pa ako na iba pang mga buwan. So, nabayaran ko na hanggang December 2025. Tapos, 5,250 lang yung ginawa kong PRN. Tapos ito yung convenience fee kasi ginamitan ko pa rin siya ng ATM card. So imbis na 5,250, pumatong yung 91 pesos, 5,341 yung binayaran ko para mabayaran yung December na contributions dito. Tapos ayan na. So mula January hanggang December 2025 is nabayaran ko na. So clear na ako dito. Ang magiging problema ko na niyan is yung 2026.